Hello SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na ito pag-uusapan po natin, paano ang ating mga live-in partner or common law spouse, pwede ba natin silang maging primary beneficiary sa SSS? So yan ang comments of viewers natin guys, na itatago ko lang ang kanilang pangalan. Sabi niya, paano po kung hindi kasal ang isang member? Tapos may asawa siya at isang anak. Sino po ba ang may karapatan sa SSS? Another one, paano po kung hindi kasal? Pwede po bang mag-claim ang mga anak na nakalagay sa dependent bilang beneficiary? Alright, unfortunately po, sad to say, ang ating mga live-in partner or common law spouse ay hindi po natin pwedeng maging primary beneficiary sa SSS kahit pa gaano na kayo katagal na nagsama. Dahil po sa ilalim ng batas ni SSS, ang ating primary or pangunahing beneficiary sa SSS ay ang legal spouse po. Pag sinasabi natin legal spouse, yun po ay legally married, no? Kasal. So, ang ating primary beneficiary, ating legal spouse, at ang ating below 21 years old na anak. Legitimate child man yan, legitimated, legally adopted, and illegitimate child. So, pasok po yan bilang ating primary beneficiary sa SSS. Ngayon, dahil ang inyong live-in partner, hindi nyo yan pwedeng maging primary beneficiary kung meron kayong below 21 years old na anak guys, no? Sa mga pinagbabanggit ko, legitimate child man yan, legally adopted, or illegitimate child, pasok po yan sa ating primary beneficiary. As long as they are below 21 years old, hindi pa nag-asawa, wala pang trabaho, kumbaga nakadepend pa po sa inyo, no? Sila ay ating mga dependent children. So, pasok po sila sa ating primary beneficiary. Sila ang ating maging primary beneficiary. Ngayon, pagsasabihin nyo, over 21 years old na po yung anak namin, ma'am. So, ibig sabihin, wala ka ng primary beneficiary. Ang sunod po sa primary ay secondary beneficiary. Ang secondary po, ito po yung mga magulang ng member. So, sila na po ang iyong beneficiary with SSS. Kapag nawala po kayo, dahil wala kang primary, ang iyong secondary beneficiary po ang makapag-claim ng death claim sa SSS. Ang death claim na makuha nila ay lump sum lang. Pero, ang lump sum na yan guys, nakadepende kung may makukuha pa sila. Dahil papasok po dito ang 5-year guaranteed period natin. Ibig sabihin, pag nag-pension ka na with SSS for 5 years or more, wala na pong death claim, makukuha ang iyong secondary beneficiary. Alright po? Ngayon, pangatlo, kapag sabihin mo, ma'am, wala na rin akong magulang. So, wala na si primary, wala na rin si magulang, i-ex na natin tong dalawa, no? So, susunod na po tayo sa designated beneficiary. Ang designated beneficiary, guys, kung sino yung nilagay mong beneficiary sa SSS records mo. Let's say, nilagay mo na dun ang pangalan ni live-in partner. So, ibig sabihin, si live-in partner ang iyong designated beneficiary in the absence of primary, in the absence of secondary. Si live-in partner ang makakapag-claim ng death claim mo. Pero again, papasok pa rin dito ang 5-year guaranteed period. So, depende kung may makukuha pa siya o wala na. Pagsasabihin mo ngayon, ma'am, ayoko sanang ilagay na yung live-in partner ko sa beneficiary with SSS. Pwede ba yung ko na lang, anak ko na over 21 years old? Yes, of course. Again, sabi ko nga sa inyo guys, kung sino yung nilagay mo na beneficiary na sa SSS record mo, yun po ang matatawag natin designated beneficiary. So kung ayaw mong maging designated beneficiary ang iyong live-in partner, ilagay mo yung mga anak mo kahit over 21 years old na yan sila guys. Alright po? Pero tandaan nyo lagi ha, ang sabi ko nga sa inyo, kapag wala ng primary, kasi si primary sana, monthly pension to guys, no lifetime. Pag nawala kayo, ang primary nyo mag-monthly pension. Dahil walang primary, itong si secondary at itong si designated, papasok po lagi dito ang 5-year guaranteed period. So hindi po 100% na may makukuha pa silang death claim sa SSS dahil nakadepende na yun sa record mo. Ngayon po, pag sasabihin nyo, ma'am, bakit naman hindi kwalipikado ang live-in partner as primary beneficiary? Napakatagal na namin nagsama.
Ang dami na naming anak. Ako ang nag-alaga sa kanya nung nagkasakit siya. Number 1, legal requirement for marriage. Kung saan tinutukoy po dito ng Social Security Law ang primary beneficiary na kung saan nare-required po nila ang marriage certificate para qualified ka bilang asawa. Number 2 naman, definition of beneficiary. Ituturing ng SSS na limitado ang term na dependent spouse, no? Kumbaga sa ano lang talaga siya, guys, lehitimong asawa na may karapatang suportahan ng batas. And number 3, cohabitation versus marriage. Ang pagsasama bilang mag-asawa ng walang kasal ay naiiba sa legal na kasal at hindi nagbibigay ng status ng pangunahing benepisyaryo based sa 2022 circular ng SSS. So meron ang naging case dito guys, 17 years silang nagsama, kaso hindi sila kasal. So nung nawala yung lalaki na member siya ng SSS, yung kanyang live-in partner, wala talagang nakiklaim sa SSS. Funeral lang, kasi sa kanya nakapangalan yung mga resibo ng funeral expenses. Hinahanap pa rin ni SSS ang legal spouse dahil technically, legally, si legal spouse pa din ang may karapatan sa pag-claim ng death claim ng member sa SSS. Alright? SSS members and pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless y'all.